Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 2008. Ako nga pala si Tristan at nagtatrabaho ako bilang isang hardinero sa isang subdivision sa isang lungsod sa Manila. Natatandaan ko pa na nung araw na yun, walang imik akong pinagmasdan ang isang matanda na palakad-lakad sa kalsada. Nagtataka ako dahil para siyang balisa habang nililibot ng tingin ang paligid. Sinasabayan pa ng kabang aking dibdib nang makita kong sumilip-silip siya sa bawat bintana ng bahay na madaraanan niya. Sa subdivisyong pinagtatrabahuan ko na yun, ay hindi uso ang gate o bakod. Dahil mahigpit naman ang gwardiya sa labas, kaya alam kong walang masasamang loob ang pwedeng magpagala-gala rito. Nagulat lang ako kung paano nakapasok ang matanda. Dahil ngayon ko lamang siya nakita. May kahabaan ng suot niyang damit. Kulay puti na ang lahat ng buhok na abot hanggang sakong. Bukod dun, ay medyo madusing ang matanda. Napahawak ako ng mariin sa walis tingting at saka matapang na tiningnan ang matanda. Napansin niya yata na nakatitig ako sa kanya kung kaya't tumingin din siya sa akin. Hindi yata siya komportable dahil lumihis ito ng tingin at saka ibinaling sa ibang lugar. Ako naman ay pumasok na sa loob ng bahay at nagkasya na lamang sa pagtingin sa kanya sa bintana. Nagulat ako nang mapagbalingan ng tingin ang langis na siyang nakapatong sa gilid ng bintana. Ang langis na ito ay ipinabaon pa sa akin ng aking lola mula sa probinsya. Sa mga sandaling ito ay kumukulo ang langis at basa na nga ang pasiman. Dahil dun, inapatingala ako at napahaba ang liig sa kasisilip sa kinaroroonan ng matanda na panay pa rin ang silip sa bawat bahay na madadaanan niya. Masasabi kong kakaiba talaga ang kinikilos ng matanda. Kaduda-duda ang kanyang mga kilos. Habang pinagmamasan ng matanda, ay iniisip na kung anong mga bagay na pwedeng mangyari. Nang biglang may humawak sa aking balikat, agaran akong lumingon at nakita si Ate Alisa. Siya ang kasamaan ko sa trabaho. Nagtataka siya kung bakit ako nakasilip sa bintana. Ganun pwede naman akong lumabas. Medyo natigilan ako at hindi ko alam kung sasabihin ko bang totoo. Pabulong na sinabi ko sa kanya na may kakaiba kasing ikinikilos ang matanda sa labas. Baka lang kung anong gawin nito na kailangan namin bigyan ng aksyon. Pagkadinig ni Ate Alisa, ay tumawa siya at sinabing huwag ko na raw pansinin ang matanda. Dahil siya man ay palagi itong nakikita dun at wala naman daw itong ginagawang masama. Baka lang daw kaya sumisilip ang matanda ay dahil nagugutom ito. Dahil dun, ay inaya na niya akong umalis. Mamamalingki pa kasi kami ni Ate Alisa para sa amin lahat dito. Kung kaya't tumango ako at binitbit na ang basket na lalagyan namin ng pinamili. Sa paradahan kami nag-aantay at sumakay na ng tricycle. Natutuwa naman ako kapag lalabas kami sa bahay dahil nakakakita ako ng maraming tao.
Hindi kagaya sa subdivision. Yun at yun din ang nakikita mo. Dala ng matinding kahirapan, ay napilitan akong mamasukan bilang isang hardinero. At ang nagsama sa akin dito ay si Ate Alisa mula sa aming probinsya. Magkababaryo kami ni Ate Alisa sa probinsya. At siya ang nag-alok sa akin na baka gusto kong magtrabaho bilang hardinero. Ang aming amo ay nasa ibang bansa. Ngunit siniswelduhan naman kami sa pamamagitan ng kanyang anak na palagi namang tumatawid ng dagat para makabiyahe sa iba't ibang bansa. Naroroon ang kanilang mga trabaho, kung kaya't ginagawa lang nilang parang vacation house ang bahay kapag naririto sila. Natuwa na rin ang aking ina dahil may kasama ako sa pagtatrabaho dito. Kahit papano ay panatag raw ang loob nila. Kaya naman para matuwa sa akin si Ate Alisa na siya namang pinagkakatiwalaan ng aming amo, ay pinagbubutihan ko rin ang pagpapaganda sa hardin. Lahat ng mabibigat na gawain sa bahay ay ako na ang umaakot para mas maging madali ang trabaho. Masyado din kasing abala si Ate Alisa sa daming kanyang ginagawa. Isa pa, kaya ko rin naman yun. At mas makabubuting lalaki ang gumawa ng mabibigat na trabaho kaysa babae. Habang papalabas kami ng subdivision at nakasakay sa tricycle, ay binanggit ko kay Ate Alisa yung matanda. Sa aming probinsya, may ganun ding klase ng dayo. Nagpapanggap bilang dumara ang biyahero. Yun pala'y nagpapanggap na aswang. Ang totoo niyan, kalat sa aming lugar ang tungkol sa kwento ng mga aswang na kiwig o yung matatandang aswang na napapabalitang nambibiktima ng kadalagahan at kalalakihan sa probinsya. Ibang klase ang aswang na ito na nagagawa pang makipagpambuno sa kanyang biktima bago niya ito bubuhatin pauwi sa kanyang taguan. Natawa lamang si Ate Alisa at sinabing hindi ko na raw kailangan pang isipin ang matanda dahil ilang araw lang ay aalis din naman ito doon. Nagtaka naman ako kung paano ito nakakapasok, subalit hindi ko na yun tinanong. Dumiretso na kami sa palengke at nagtungo na sa mga suki niya. Matapos kaming mamili, sumakay ulit kami ng tricycle pabalik sa loob ng subdivision. Napahinga ako ng maluwag nang mapagtantong wala na dun ang matanda. Siguro nga umalis na siya, kagaya ng sabi ni Ate Alisa. Kinagabihan, 7:00 pa lamang ay nakahiga na ako sa aking kama. Si Ate Alisa naman ay nanonood pa ng telebisyon matapos maghugas ng aming pinagkainan. Natuwa naman si Ate Alisa sa niluto kong adobong sitaw. Mas masarap daw siguro kung karning binili namin ang inadobo ko. Nagpasalamat naman ako sa mga papuri, pero hindi ko na pinansin pa ang huli niyang sinabi. Habang nakatingala sa kisame, nag-iisip ako ng mga bagay-bagay. Sa aming probinsya kasi, takot na kaming lumabas tuwing gabi. Samantalang dito sa syudad, naglalabasan tuwing gabi ang aming mga kapitbahay. Para bang takot sila na maarawan. Kung akong tatanungin, mas mainam nang mamasyal sa umaga para hindi mamutla kaysa sa gabi na hindi na nasisinaga ng liwanag ng araw. Habang nagmumuni-muni at habang nakahiga, ay bumangon ako nang medyo nakaramdam ako ng pagkainip. Tandang-tanda ako pa na magpapasko rin ng mga panahon na yun. Siguro naman, pwede akong maglakad-lakad sa labas kahit sandali lang.
Nagsuot na ako ng aking jacket at nagsabi kay Ate Elisa na lalabas lang muna, kung kaya't sinabihan niya ako na dalhin ko ng susi ng bahay. May bisikleta naman dun, ngunit mas pinili ko pa rin maglakad. Dinama ko ang malamig na samyo ng hangin panggabi, kaysa siguro na magpasko sa syudad. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na magpapasko ako na hindi sa probinsya. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa may parang clubhouse kung saan naroroon din ang parke ng subdivision. Nang maya-maya pa ay napansin ko muli ang matandang babae. Siya yung may mahaba at kulay puting buhok at parang may kinakausap siya. Isang dalaga. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa kasambahay dito sa subdivision. Siya yung may pagkamataray. Binabasa ng matanda ang palad ng babae. Dahil dun, naisip ko na makinig sa kanilang pinag-uusapan kahit malayo ako. Napagtanto kong hinuhulaan pala ng matanda ang dalaga sa pamamagitan ng pagbabasa ng palad nito. Sa isip-isip ko, buti at hindi tinarayan ng dalaga niyon ang matanda. Nagmatsyag pa ako sa kanilang dalawa. Ilang sandali pa, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Parang mayroong hindi magandang mangyayari. Gusto kong tawagin ang atensyon ng dalaga, pero hindi ko alam kung paano. Napansin ko na lamang na paalis na sila sa kanilang kinatatayuan. Nakaramdam ako ng panlalamig. Nakaramdam ako ng pagkabalisa. Buti na lamang at naibulsa ko ang langis na pabaon sa akin ni Lola bago ako lumabas kanina. At kaagad ko itong nawakan. Bagamat nasa likuran nila ako at hindi nila ako napapansin, agad ko silang sinundan nang maglakad sila sa madilim na bahagi. Malaki ang parke dito at sa bandang dulo ay may mga mayayabong na puno at nagtataas ang talahib. Sa pagkakaalam ko ay hindi pa ito tapos gawin. Patuloy pang paggawa ng parke na to. Habang pinagmamasdan sila, nakita akong pinauna ng matanda ang babae at patungo sila sa madilim na parte ng kalsada kung saan naroroon ang mga bagong tayong bahay na wala pang nakatira. Natakot ako nang makitang talahiban ang tinutumbok nila ang babae, kung kaya't mas pinilisan ko pa ang paglalakad. Sinimulan nilang lakarin ang maraming matataas at makakating dahon ng talahib at sumuot sa nagkakapalang mga sanga na may mayayabong na dahon. Kabado akong nagdasal na huwag sana silang mawala sa aking paningin. Kaya naman halos hindi ko na inihihiwalay ang mga mata ko sa kanila. Nakita ko ng saglit silang nagpahinga. Wala man lang akong napansing pag-aangal mula sa dalaga at sunod lang ito ng sunod sa gusto ng matanda. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nang bigla kong maramdaman ang pagkulo ng langis na ipinabaon sa akin ni Lola. Kumukulo ito sa loob ng botelya habang nakatago sa aking bulsa. Tandang-tanda ko pang sabi ni Lola na kapag kumulo ang langis na ito, may aswang sa paligid. At
Sa puntong ito ay yung matanda lamang at ang dalagang nakikita ko. Kumpirmado. Aswang nga ang matandang babaeng sinusundan ko. Nakita ko nang hinaplos niya ang makinis na mukha ng babae. Maya-maya pa ay hindi na mapigilan ang paglalaway ng matandang babae. Hiningal ako nang makita ko kung papaano niya pinahiga sa isang patag na lupa ang babae at saka inalisan ng damit. Mayroon siyang binunot sa kanyang bulsa. Para itong pataling na hindi kumawari. Iniangat niya ito sa taas at sinabayan ng kanyang pagdarasal ng mga salitang kakaiba at sinabay ng pagsaksak sa dibdib ng kawawang dalaga. Bumuluwak ang dugo nito, ngunit katakatakang hindi man lamang pumalag ang babae. Nagtalsikan pa ang mga dugo na labis na ikinatuwa ng matandang babae. At bawat dugong tumatalsik sa kanyang mukha ay para bang asido na kumukulo sa tuwing nadadantay sa balat ng matandang babae. Sa halip na mapasok, ay nakita kong papaano kuminis ang balat ng matandang babae hanggang sa siya ay pabata ng pabata ang itsura. Nang paubos na ang pagsirit ng sariwang dugo, ay sa kanya hiniwa ng malapad ang bandang sinugatan niya at may kinuhang laman loob dito. Hindi ko tuloy alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Naririnig ko pa mula sa aking pinagtataguan ang pagnguya ng matandang babae dun sa may laman loob na yun. At habang ginagawa niya yun, ay dahan-dahang bumabata ang kanyang itsura. Napatingala na lamang ako sa langit at napasingap na lamang ako nang makita kong bilog na bilog ang buwan ngayon. Naisip ko na may gumagala palang aso kapag bilog ang buwan. Sa labis kong takot, hindi ko na napansin ang babae kung papaano niya nilunok ang laman loob na yun. At matapos yun, ay kumanta ang matandang babae na ngayon ay batang babae ng itsura. Mukha na itong dalaga. Kasunod nun ay umawit ito. Umawit ng napakalamyos na boses. Nakaramdam ako ng antok nang marinig ko yun. Para akong inuugoy sa duyan. Nang walang ano-ano, ay nahawakan ko muli ang botelya sa aking bulsa at parang nawala ang aking antok. Dahil dun, ipilit kong inilabas ang botelyang may langis na yun. Parang inihahanda ko ng aking sarili. Kung sakaling sugurin man ako ng aswang, ilalaban ako. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nakaramdam na lamang ako ng matinding antok kanina nang umawit yung babae. Doon ko napag-isip-isip na baka hindi aswang ang babaeng to. Baka isa siyang hukluban. Sila ay mga nilalang na kalahating mangkukulam at kalahating aswang. At nangunguha ng kanilang biktima para mag-anyong bata. Ang totoo kasi nilang anyo ay halos 100 taon na at uugod-ugod na sa labis na panghihina. Ang kanilang kapangyarihan ay nailalabas gamit ang isang kumpas lang ng kanilang mga kamay, sapagkat sila ay kilala ring mga babaylan nung kapanahunan nila. Nagpapanggap sila bilang isang magaling na manghuhula para makaakit ng mambibiktima. Dahil sa aking napagtanto, dahan-dahan na akong napatras
at naghanap ng daan upang hindi makita ng hukluban. Hindi ako pa pwedeng magpahuli sa kanya. Dahil sigurado, ako ang isusunod niyang biktimahin. Nang makatsyempo ako, kumaripas na ako yung takbo. Hindi na ako nag-aksaya pang lumingon. Alam kong wala akong laban sa kanya dahil isa siyang makapangyarihang aswang. Hindi ko kayang isakripisyo ang aking buhay. Lalo na't hindi ko naman talaga kaano-ano. Tawagin niyo na akong duwag. Pero kinakailangan kong iligtas ang aking sarili. Alam ko naman na ang kamatayang sapilitan ay naghahanap ng hustisya. Pero saan ba ako dapat lumugar? Minsan ay nakita ko pa ang babaeng yun na nagnanakaw naman ng kamamatay lang na bangkay sa isang punerarya. Sigurado akong lalantakan na naman niya ito, kagaya ng kanyang mga biktima. Sana lamang ay huwag nang magtagpo ang aming landas. Natatakot ako sa kanya. At sa babaeng nabiktima niya nung isang gabi. Sana'y mapatawad mo ko dahil hindi kita natulungan. Ngunit, kinakailangan ko rin iligtas ang aking sarili.